Ngayon naman alamin na natin ang update sa bagyong Nando at ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na kay April Enerio sa Pag-asa DOST. Sa ating balita, lumakas pa ang taglay na hangin. Nitong si Bagyong Nando, ang ika-4 na bagyong binabantayan natin ngayong Agosto. Para sa mga detalyen dapat nating malaman kaugnay na naturang bagyo, kasama natin si Pag-asa weather forecaster Chris Perez. Magandang hapon, Sir Chris. Ano nang update natin kay Bagyong Nando? Magandang hapon din, April, at sa ating mga giliw ng taga-subaybay. Patuloy niyang lumakas ang bagyong si Nando at kaninang alas 10 ng umaga. Ito ay tinatayang nasa line 120 kilometers northeast ng Basco, Batanes. Taglay ni Nando, ang lakas ng hangin na umabot hanggang 95 km per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso ng hangin ay aabot na po ng hanggang 120 km per hour. Sa susunod na 24 hours ay inaasahan po natin na kikilos pa hilaga ang bagyo si Nando sa bilis naman na 15 km per hour. At dahil nga nag-intensify ito ay mas lalo pa pong lumawak yung paulan na dulot nito, posible na pong umabot hanggang 250 km radius from the center of the storm yung moderate to intense na dala ng bagyo si Nando. Sir, itong si Bagyong Nando ay nasa tropical storm category pa rin, no? Posible kaya lumakas pa ito sa typhoon category? Yes, habang nasa karagatan po ito, inaasahan pa rin natin na posible pa rin po itong lumakas sa mga darating na 12 hanggang 24 oras. Kaya patuloy po natin minumonitor ang bagyong si Nando. Sir, at dahil nga nabanggit mo kanina nga umaga lang ay lumakas itong si Bagyong Nando, no? Saan mga lugar po ba nakataas ang ating mga public storm warning signals? Sa mga oras na ito, nakataas pa rin ang storm signal number 2 dito sa Batanes Group of Island na inaasahan po natin na makakaranas ng masulit na panahon at maalan hanggang sa napakalong karagatan. Public storm warning signal number 1 naman dito sa Calayan at Babuyan Group of Island na posibleng makaranas ng mga pag-ulan, pagbugso ng hangin at katamtaman hanggang sa maalong karagatan. So patuloy po tayong mag-monitor at magpapalabas ng mga update higil sa mga public storm warning signals. Ang susunod naman po nating severe weather bulletin ay papalabas ng Pag-asa mamayang alas 5 ng hapon. Bukod pa po sa public storm warning signals ay nakalabas pa rin po ang ating gale warning, no? Ano po bang kondisyon ng ating mga karagatan? Sa ngayon po, dahil sa pinag-ibahing habagat itong bagyo si Nando, asahan po natin na maalan pa rin hanggang sa napakalon itong mga seaboards dito sa Hilagang Luzon. Kaya hanggat maaari, wag po muna pumalapit natin yung mga kababayan natin itong mangista at malilit na sakyang pandagat para po makaiwas sa malalakas na pag-alon na posibleng maranasan dito nga sa seaboards ng Northern Luzon. At sir, gustong malaman ng ating mga kababayan hanggang kailan po ba mag-i-stay sa loob ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Nando? Base na rin sa pagtaya ng Pag-asa, inaasahan po natin na kung magpapatuloy siya sa bilis na 15 km per hour sa direksyong Pahilaga, inaasahan po natin na bukas ng umaga ay nandito na siya sa halos sa boundary ng ating area of responsibility sa line 420 km Hilaga ng Basco, Batanes. At inaasahan po natin na bago makapananghali, tuloy na nga itong lalabas ng ating area of responsibility patungo dito sa silangang bahagi ng bansang China. Sir, dahil nabanggit mo nga na napag-iibayon nito nga bagyo ang ating southwest monsoon, ano po ang aasahan nating lagay ng panahon sa Pilipinas sa mga susunod na oras? Well, bukod po dito mga nabanggit natin lugar na may warning signal, asahan din po natin na ang bagyong si Nando ay magdudulot ng mga katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan dito sa may bandang Ilocos at Cordillera region, gayon din dito sa lalawigan ng Zambales at Bataan. Asahan po natin yan na kaya mga kababayan natin doon ay maging alerto po sa mga posibleng pagbaha at pagbuho ng lupa. Dito naman sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng Luzon, magiging maulap pa rin at kalat-kalat ang mga pag-ulan at pagkulog at pagkitat, bagamat mahina lamang sa karamtamang mga pag-ulan, yung inaasahan po natin. Habang dito sa Absean at sa Mindanao, basically good weather po tayo, maliban na lamang sa tulupulong dagyang pag-ulan, lalo na sa dakong hapon na gabi. Alright, Sir Chris, paalala na lang po sa ating mga kababayan. Well, patuloy po tayong mag-monitor sa mga informasyon na pinalalabas sa Pag-asa, hindi sa lagay ng ating panahon. Gamitin ang informasyon sa paghahanda sapagkat tayo pinaniniwala sa taong handa ang mga sakunay walang panama. Ako po si Chris Perez at magandang hapon po. Alright, maraming salamat. Ayan po si Pag-asa weather forecaster Chris Perez na nagbigay sa atin ng update tungkol kay Bagyong Nando. Maging una sa ulat panahon sa pamamagitan ng aming Panahon TV Facebook at Twitter accounts at pati maging sa aming website sa www.panahon.tv. Abangan din ang aking susunod na weather update mamayang alas 3 ng hapon. At yan ang pinakahuling balita mula dito sa Pag-asa DOST. Ako po ang inyong weather girl April Enerio para sa Telebisyon ng Bayan.